gumawa ako ng igado na pasok sa budget. Ito yung version ko, yun nga lang hindi kumpleto sa rekado. Dahil ngayong umaga ko niluto yung karne ng baboy, kaya kagabi minarinate ko na sa bawang, paminta at saka ng soy sauce. Pwede rin kayong maglagay ng pineapple juice pero hindi ako naglagay. Wala na kasing budget, isa pa masyado nang magastos kung maglalagay pa ako. Kung nagmamadali naman kayo, pwede na yung 30 minutes o kaya 1 hour. Pero mas maganda kung overnight para kapit na kapit yung lasa. Pati yung mga gulay na gagamitin ko, iniready ko na rin kagabi para ngayong umaga gigisa ko na lang. Tulad ng carrots at saka yung patatas. Maglalagay sana ako ng bell pepper at green peas, kaya lang hindi na ako nakapunta sa palengke kanina. Siguradong nanonood ka pa rin, pakishare mo naman yung aking video para madami makapanood at pakilike na rin. Yung sibuyas at bawang ngayong umaga ko na lang iniready. Habang naghihiwa ko ng sibuyas at bawang, naisalang ko na yung kawali. Nang matapos ako sa paghiwa, naglagay naman ako ng mantika sa kawali, yung katamtaman lang. At nang mainit na yung taba, tsaka ko naman nilagay yung carrots at patatas, ipiprito ko muna. Masarap kasi kapag piniprito muna para malinamnam yung ulam. Habang nakasalang yung gulay, naglagay naman ako ng suka sa atay. Ibinabad ko lang ng 15 to 20 minutes para matanggal yung lansa. Siguradong nakaantabay si Ma'am Angie Geeking ng Cagayan Valley. Shoutout po sa inyo, ma'am. At kay Sir Wilbert de la Cruz, shoutout din po sa inyo. Welcome nga pala sa mga bagong followers at viewers. At kung sakaling hindi ka pa nakafollow sa akin, pakipollow na lang ako para updated ka sa mga susunod. After kong hanguin yung gulay, nag-start na rin ako mag-isa, sabay ko nang nilagay yung sibuyas at bawang. Siguradong nanonood ka pa rin, pakicomment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. At nang lumabas na yung aroma, nilagay ko na yung nai-marinate kong karne ng baboy. Part pala ng kasim yung binili ko. Habang nanonood kayo, baka pwedeng pakishare naman yung aking video. Isasangkotsa ko lang ito at hindi ako maglalagay ng tubig. Tinakpan ko na muna para mabilis kumulo. Ayan o, kung napansin ninyo kusang nagtubig yung karne ng baboy. At nang medyo nagmamantika na yung karne, tsaka naman ako naglagay ng kaunting suka. Hindi ko muna hinalo, hinayaan ko lang ng ilang minuto. Naglagay na rin ako ng powder na paminta. After ng ilang minuto, tsaka ko naman continuous hinalo. Manipis lang yung pagkakahiwa sa karne, kaya lang nakukulangan pa ako sa lambot, kaya dinagdagan ko pa ng kaunting tubig. Madali lang magluto ng igado, simple lang yung mga rekado niya. Yung ibang nagluluto, hindi sila naglalagay ng patatas, carrots lang yung inilalagay nila. At saka bell pepper, yun yata yung authentic na igado ng Ilocano. Hindi ako sigurado kung tama ako, i-comment nyo na lang. Hinugasan ko pa ng 2 beses yung atay bago ko naman nilagay. Kaya hindi ko sinabay sa paggisa yung atay para hindi ma-overcook. Medyo matigas kasi kapag sumobra sa pagkaluto. Pagkatapos ng 10 minuto, nilagay ko naman yung gulay. Umabot din ako sa 200 yung gastos ko, 100 kasi yung bili ko sa karne ng baboy. Hindi naman kailangan na kumpleto yung mga rekado para makapagluto ka ng masarap na ulam. Continuous lang ako sa paghalo para pantay yung pagkaluto, tapos nilagay ko na yung oyster sauce. Sarap kumain nito, lalo na kung nagmamantika yung pagkaluto. Luto na rin naman na yung karne at saka yung gulay. Yung oyster sauce na lang yung lulutuin ko. Continuous lang ako sa paghalo para mag-balance lahat yung mga inilagay ko. After ng ilang minuto, hayan at luto na rin yung ginawa kong igado. Paano mga lods, kain na muna ako at maraming salamat po sa inyo.